Hello, SSS pensioners! It's me, Angel. Welcome sa aking YouTube channel. Sasagutin ko tong comment ni Sir Jerry Venn. Hi, sir. Sabi niya, kapag may pension increase, tumataas din ba ang pwedeng ma-loan amount sa pension loan? Yes po, definitely. Dahil ang computation sa inyong loanable amount sa pension loan nyo ay magbabase po yan sa inyong pinaka-latest na amount ng inyong monthly pension. Basta ang tandaan nyo lang po lagi guys, kung magkano yung recent na, yung monthly pension na talaga na natanggap nyo, no, na may increase, tanggalin nyo lang ang sa dependents pension kung meron kayong dependents ha. Tapos yun na yung kumputan nyo sa inyong loanable amount para sa inyong pension loan. Halimbawa, kung dati, May 2026, ang iyong monthly pension ay 5,000 pesos. Tapos kapag mag-loan ka that time, na good for 3 months lang, so 5,000 times 3, 15,000 ang iyong loanable amount. Ngayong June 2026, ang iyong 5,000 ay may dagdagan niya ng 10% increase. So, ang 10% ng 5,000 ay 500 pesos, di ba? So, ibig sabihin ngayong June 2026, ang iyong monthly pension ay magiging 5,500 na yan. So, kapag i-compute mo kung magkano yung loanable amount mo for 3 months, so 5,500 times 3 months, that is 16,500 na. Kasi nga po, magbe-base na po tayo ng computation sa loanable amount nyo sa pinaka-latest na po. Kung magkano na yung na-receive mo na regular monthly pension after madagdagan ng increase. Basta i-make sure nyo lang po lagi guys, i-check nyo, tanggalin nyo ang sa dependents pension. May mga pensioner kasi dito, hindi ko alam bakit parang hindi kayo sigurado kung meron ba kayong dependents pension na kasama sa pension nyo or wala. Diba mayroong mga ganong pensioner? So, tanggalin nyo yung sa dependents pension pag meron kayong dependents. Tapos meron din pong nagtatanong dito tungkol naman sa 13th month pension. Kung magkano daw ang makukuhang 13th month pension ngayong December 2026. Kung magkano na po ang inyong pinaka-latest na monthly pension, yun po ang ma-receive nyo guys ng buo. Wala pong prorated dyan na 13th month pension. No? Buo lagi yan. Halimbawa, yun, kung 5,500 na yung monthly pension mo ngayong June 2026 dahil nadagdagan, no? So, sa December po, ang iyong 13th month pension, yun na yung 5,500. Katumbas lagi iyan ng iyong 1 month na monthly pension. Kung ano na yung pinaka-latest na natanggap mo, guys, after madagdagan ng increase. Kalimutan nyo na po yung old pension amount nyo. Oo, kalimutan nyo na yun, guys. Mag-focus kayo kung magkano yung pinaka-latest nyo na natanggap na monthly pension nyo. Malinaw po. So ngayon yung nakikita nyo ngayon sa screen guys, ito po yung computation doon sa inyong loanable amount. Kapag retirement pensioner po kayo, yung monthly pension nyo, tanggalin nyo lang kapag meron po kayong dependents pension ha. Yung monthly pension nyo, i-multiply nyo lang yan to 3 months, 6 months, 9 months, or 12 months. Pipili lang po kayo dyan ng gusto nyong i-loan kung good for 3 months ba yan. Okay? Basta wag lang po siyang mag-exceed doon sa 300,000 pesos. Clear? Pagdating naman po sa survivor pension, no, sa pension loan naman ng mga survivor natin, ang sa kanila naman 50% ng monthly pension. Kung may kasama din po kayong dependents, tanggalin nyo rin po yan. Okay? Kukunin nyo po yung kalahati ng inyong monthly pension, tapos pipili din po kayo. I-multiply nyo lang to 3 months, 6 months, 9 months, or 12 months. Wag lang mag-exceed sa 150,000 pesos. Yun po yung sa survivor pension loan. Okay? And sad to say, ang mga disability pensioner natin guys, hindi talaga kayo eligible pa sa pension loan. Ewan ko lang kung kailan maglalabas si SSS no, na pwedeng mag-pension loan ang ating mga disability. Pero as of now, wala pa rin talaga guys. Ang ating mga disability pensioner ay hindi pa rin makakapag-avail ng pension loan sa SSS. Alright po, so bago ko i-end ang ating video for today, ang mga pabango na to guys ay available po. Ang link ng mga to ay nasa description ng aking video, i-click nyo lang po yan. Alright, so that's all for my video for today. Thank you so much for watching everyone. God bless you all.